Pilipinas sa ngayon ay dumaranas ng napakaraming problema sa basura. Kabilang na dito ang pagbaha sa pagbara ng mga basura sa mga kanal at estero. Isa rin naman dito ang paglaganap ng mga sakit ng mga bata dulot sa pagdami ng mga basura. Isa rin sa mga problema sa ating kapaligiran ngayon ay ang pagdami ng populasyon. Kaya rin, dumadami rin ang mga basura na nakakalat sa ating paligid. Samahan niyo ako mga bata. Samahan nating alamin kung bakit naging matagumpay ang pag-iimplementa ng tamang pangangalaga sa kalikasan at sa mga basura. Mga bata, silipin natin kung paano naghihiwa-hiwalay ng mga basura. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, mga buhay. Dito po na lahat. Ngayong araw na ito, sa umaga nito, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa basura. Paliliwanag ko sa inyo kung paano ang paglalagay ng basura. Ilang lalagyan mayroon tayo dito sa harap? Tatlo! Okay, Loreline, anong kulay ang unang lalagyan? Okay. Ang pangalawa? Blue. Ang pangatlo? Yellow. Okay. Itong tatlong ito ay mayroong tatlong basura na mayroon tayo na ating nagiging basura sa araw-araw. Ang unang lalagyan ng basura ay green. Dito sa green na ito, ilalagay natin yung mga basura na nabubulok. Ulitin niya natin. Okay, dito sa green, ang ilalagay natin ay mga basurang nabubulok. Ano ang ilalagay dito sa green? Basurang nabubulok. Okay, dito naman sa blue, o kulay asul, ang ilalagay dito na basura yung mga basurang hindi nabubulok. Katulad ng plastic, na mga sirana, o kaya mga plastic ng sandwich, okay? O lahat ng basurang hindi nabubulok dito sa blue, kaya asul. Dito naman sa yellow na to, dito naman ilalagay yung mga basurang pwede nating benta at gamitin muli. Naintindihan? Oo. Ang tawag dito sa tatlong basura nito, nalalagyan ng basura, mayroon tayong plan na ang ibig sabihin ay swarm plan. Solid waste reduction management plan. Ang mga basura na nakokolekta sa mga classroom na nakalagay sa mga green bins. Dito rin nilalagay ang mga dahon na nakokolekta ng mga janitor. Maria Guerrero, meron kami mga backyard projects kung saan kami ay nakakapagtanim ng iba't ibang klase ng gulay. Dito namin lalagay ang mga basura na kukolekta namin. Kung saan kinokolekta ito ng Leonel tuwing alas 5 ng umaga. Ginawaran ng Departamento ng Edukasyon bilang Best Implementing School ng Swarm Plan noong school year 2005-2006 ang paaralang Fernando Maria Guerrero. I-integrate ang Swarm Plan ay karamihan ito sa lahat ng subject, kaya lang mas madalas sa subject na GMRC, sa science, sa HECAC, kasi may mga lesson plan kami na talagang yun ay tinuturo namin sa mga bata. Particularly para laging nalalaman ng mga bata ang tamang pagtatapon ng basura. Hindi lamang sa ECAC, sa primary grade ay itinuturo din ito sa subject na English at saka sa math din, kasi ang math ay tungkol sa perang aming kinikita dahil dun sa recyclable waste na dinadala sa aming retention center. Kasama ko ngayon ang aming punong guro na si Dr. Elizabeth R. Arobang upang ipakita ang mga awards ng aming paaralan. Awards o pagkilala
na aming nakamit ng Paaralang Guerrero sa programang Swarm Plan. Isa dito yung pagkokolekta ng mga karton ng isang toothpaste brand at ginawang isang napakalaking higanteng mascot. Nanalo ang Paaralang Guerrero hanggang sa regional level. Mahalaga po ang SWAR plan para makatulong tayo sa kalinisan ng kapaligiran. Buong SWAR plan sapagkat sa pagbubukod-bukod dito ay nakikita pa natin kung ano pwede pa natin gamitin ng mga patapong bagay. Mahalaga ang SWAR plan dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda at kalinisan ng ating paaralan. Ang SWAR plan ay nakakatulong sa atin upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Mahalaga ang SWAR plan sapagkat ito'y nakakapagbawas ng basura na ating tinatapon at binibigay siya ng mga malita ng basura. Ang pagbubuklod-buklod nito ay makakatulong rin upang malaman natin ang pwede pang gamitin at hindi na. Ang mga recyclable materials ay ibinibenta natin upang magkaroon ng pondo ng paaralan upang mabili natin ang lahat ng kailangan dito. At ang mga nabubulok naman ay inilalagay sa compost pit na kung saan ay ginagamit natin sa pagpapataba ng lupa upang tumubo ang mga halaman ng masagana. Nakakatulong din ito sa ating pamahalaan na maging maganda at kaaya-ayang tingnan ang paligid. Nakakatulong din ito upang hindi lumaganap ang iba't ibang sakit. Ako po si Joanne Maxi Porter, estudyante ng Fernando Maria Guerrero Elementary School.